Isinailalim na po sa state of calamity ang General Santos City dahil pa rin sa pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa Office of Civil Defense, itinuturing bilang hardest hit ng lindol ang Gensan. Sa kabuuan, umabot na po sa 35 nasawi sa lindol. Mahigit 100 ang sugatan habang 4 naman ang nawawala. Agad namang inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol. Kahapon po dumating na sa Mindanao sina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Public Works Secretary Vince Dizon at Health Secretary Ted Herbosa at iba pang opisyales ng gobyerno. Ayon po sa Department of Education, higit 500 eskwelahan ang napinsala ng lindol. Sa iba pang balita, naniniwala po si dating Senador Richard Gordon na ang grupo ni Acting Senate President Win Gatchalian ang tunay na majority bloc sa Senado. Patuloy nga pong hidwaan ng Gatchalian bloc sa grupo ni na Senator Alan Peter Cayetano na naninindigan din na sila ang Senate majority at siya pa rin ang Senate President. Ang giit ni Gordon, walang masama kung mag-uusap na lamang ang dalawa katulad nga ng inaalok ni Cayetano. Pero dapat daw ay sinserong motibo sa gagawing dialogo maliban na lamang kung patutsyada lamang ito ni Cayetano. They can go to the Supreme Court pero if you're asking for my personal opinion, wala na si Cayetano. He's out because the new majority has taken over. At alam mo, ang gulo dyan kasi, pinipilit nila yung 13. You cannot get 13 because kulang talaga yung 24. Yan nga po ang tining ni dating Senador Richard Gordon. Samantala, nakakulong na po sa Bulacan Provincial Jail sa Malolos si Curly Discaya. May suot na armed support ang kontratista nang lumabas mula sa Senate Detention Facility. Nitong Biyernes lang, nang ilabas po ng Malolos Regional Trial Court ang arrest warrant laban kay Discaya para po ito sa kasong malversation of public funds, kaugnay pa rin ng flood control scandal. Ang giit po ni Discaya, marami pa siyang handang ikanta na mga sangkot din daw sa anomalya. 150 araw o 50 raw ang o 150 nga daw ang papangalanan niya kabilang ang mga politiko. Naalala daw niya ang mga taong sangkot nung nakulong siya ng ilang buwan sa Senado. Ayon po sa kanyang abogado, maghahain siya ng petition for bail kahit na walang piyansa ang kinakaharap na kaso ni Curly Discaya. Nagdaos naman po ng kilos protesta sa Mendiola ang ilang grupo kasabay nga po ng pagbubukas ng klase kahapon para nga ipanawagan ang matagal na nilang hinihiling na aumento sa sweldo. Ayon po sa grupong Teachers Dignity Coalition, 15,000 pesos ang hiling nilang aumento sa gobyerno. Taong 2008 pa raw sila humihingi ng dagdag sweldo at ibinase daw nila ito sa pagsipa ng inflation o ang antas nga po ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yun nga lang, kakailanganin po ng 210 billion pesos kada taon para matugunan ang hinihinging aumento ng mga guro. Meron pong historical, no, meron po na itong model, no, na noong 2008 pa, no, Manoted, ay pinasa ng Senado natin in particular, no. Pinasa po yung 9,000 across the board, the same scheme mo lang nagbago, no. Tumaas lamang po yung amount ngayon, no. Nominal amount naman po ito, no, yung 15,000, no, from 9,000 to 15,000, pero ilang taon po yan? 18 years po yun, ano po. So sinundan lang namin po ito, no. Binatay po namin doon sa mga inflation. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.